Hello po, Sir Johnny. Ako po na overdue 1 days pero nakiusap po ako sa Quickla na madidelay lang po ang payment ko. Di po sila nakikinig, gusto nila bayaran ngayon dahil sa pinagkasundan daw ng company ngayon daw dapat bayaran lahat na ng contact list ko. Tinawagan nila at lumaki yung prolong, daw ba yun? Nakita ko 200 plus. But ngayon nakita ko ulit, umabot siya ng 2,987. Biglang lumaki samantalang isang araw overdue. Ano po dapat kong gawin? Nahihiya po kasi ako kasi tumatawag na sila sa mga kaibigan at kamag-anak ko. Samantala di naman sila kasali. Nakiusap naman ako sa kanila. Sige, sagutin natin. Medyo bigyan na ko lang kayo ng advice about how you will handle this kind of situation. At magandang umaga po sa inyo lahat mga kadyani. Ito po ang inyong lingkod, Kadyani ng Janitor TV. At pakisuportahan po sana ang aking channel, pakisubscribe na po, paki-like at share at hit nyo na po yung notification bell para updated po kayo at pangkikisuyo na rin po ako na suportahan niyo po yung aking channel, yung aking page sa Facebook na Janitor TV at yung at yung Ola Scam and Modus Review at yung Janitor sa TikTok account ko po. Sana suportahan niyo po ako doon. So yun, sagutin natin to. Quickla, revoke na po ito. Hindi ko po alam kung paano pa kayo nakakapag-loan dito sa Quickla. April po, April 25 or 24 this year, na-revoke na po ang Quickla kasama po ng mga under ng Copperstone. At wala po sila ngayon sa Play Store. Hindi ko alam kung saan po kayo kumukuha ng mga apps na yan, no? Kasi araw-araw tumitingin ako sa sa Google Play Store Android pong gamit ko. Kaya doon ako madalas tumingin kung nag-update ba o kung paano niyo na-access yan. Hindi ko alam kung sa website ba kayo kumukuha, doon kayo nag-a-apply ng loan ninyo. Pero kung ngayon lang po kayo dyan nag-apply at ngayon ay ginugulo kayo, masasabi ko lang po, illegal po ang operation yan. Medyo question din po sa akin kasi yan sa SEC dahil yung kapatid niya si Mocha Mocha ay patuloy din nag-ooperate. Kaya nagtataka ako bakit sabi daw ng iba pinayagan daw ng SEC, wala naman po ako nakikitang anunsyo sa SEC sa website nila o kahit sa Facebook page po nila na binalik ang lisensya. Marahil yan talaga gumagawa sila ng illegal kahit naman nung may rehistro sila, may lisensya sila, lagi naman po talaga may maraming reklamo po yung Quickla, yung under ng Copperstone. So yun, masasabi ko lang dahil revoke yan, illegally operating po yan. Hanggat wala pong anunsyo si SEC, para sa akin po yun Kaya dapat medyo gusto ko mag-email dito kay SEC kung ito bang Copperstone o yung mga under ng Copperstone na mga lending apps sa Play Store officially operation na ba yan o talaga legally operating na ba talaga yan o something And then, yung sinasabi sa inyo ng company na yan na pinagkasunduan ninyo, saan po yung kasunduan niyo, terms and agreements na nag-agree kayo? Hindi ko masasabi kasi ang nilabag po kasi ng Copperstone is yung Truth in Lending Act at saka yung mga unfair debt collection practices na ginagawa nila. Kaya nawalan sila ng lisensya dahil dyan na hindi sila nagpapakita ng tunay nilang statement of account ng mga borrower nila. Magugulat tulad po niyan, naging 200 na agad tapos lumaki na naman yung inyong interest, yung inyong pinataw sa inyo na tubo hanggang sa lumaki na isang araw pa lang overdue. Tapos medyo sinabihan kayo na tatawagan nila yung contact list ninyo at tinatawagan nga po yung mga kaibigan, kamag-anak nyo samantalang di sila kasali. Well, lumalabag po sila sa data privacy na kung saan pwede nyo pong i-report sa NPC. Kung kayo po itiga NCR, dito lang po ang opisina ng NPC dito sa may parting malapit sa Star City, CCP Complex po yata yon. Ang alam po, doon po malapit ang opisina ng National Privacy Commission. At kung sa SEC po, siguro gawan ko na lang ng bagong video kung paano kayo magpapile ng formal complaint about this Quickla. Kaya gusto kong subukan Mocha kung mag-apply ako. Kung talaga po na talagang nag-ooperate at ako mismo yung siguro magpapile ng complaint sa SEC, subukan natin. Kung talagang nagbibigay sila ng pera talagang, kasi may mga nakikita akong comments na nakakapag-apply nga raw sila at nagbibigay nga raw ng pera at nagpapa-loan nga sila. Kaya gusto ko subukan, sana ma-reject ako sa kanilang susubukan ko, no?
Tapos 'pag nag-ooperate talaga siguro puwede kong i-comply dito sa SEC o para mag-file ako ng, personal complaint para malaman nila na nag-ooperate, 'di ba? Subukan ko para linaw tayo about this situation nila na na-revoke yung lisensya pero nag-ooperate. Eh, di ibig sabihin po illegally operating po sila, ha, tandaan po ninyo 'yan. Tandaan niyo, puwede po kayong mag-file ng complaint diyan sa ano. Ngayon, yung mga kaibigan, kamag-anak po ninyo na tinatawagan nila, eh, hangga't maaari kausapin niyo na lamang po ng maayos, i-block na lang po kasi medyo nakaka-stress din po yung mga ginagawa ng mga ula na 'yan na kahit hindi naman sila kasali, eh, sila ang kinukulit para sa utang mo na hindi mo nabayaran agad at hindi mo agad talaga mababayaran dahil biglang lumalaki nga, 200 plus isang araw, ba matindi. 200 plus yung naranasan ko, siguro nasa 50 lang yata, 50 pesos ang araw, tapos ako na-stress na ako dun. Paano pa kaya yung 200 plus? Eh kung lumipas na 3 araw, 600 na. Eh kung yung 2987 mo ngayon ay umabot pa ng isang araw pa, di magiging 35 na. Tapos susunod pa magiging 38 na. Tapos susunod na na ilang araw pa, 'di ba? Buong ka na sa utang. Paano pa babayaran? Eh pipilitin na bayaran mo pati yung tubo. Eh ayaw naman nila pumahayag just sa principal amount, lalong-lalo na yung napasukan yung OLA. Ayaw nila niyan. Gusto nila kasama ang tubo once na nagbayad kayo. Kaya pag nagpo-prolong kayo o nagpa-partial payment, yung tubo lang po ang binabayaran ninyo. At patuloy po yan natutubo ng tutubo. Ay yung principal ninyo nagkakaroon din po ng panibagong tubo yan. Tapos yung utang nyo na yung tubo nyo, kunwari 200 per day, bukas meron lang bagong 200 yan. Tapos yung principal amount nyo, meron din po 200 din yan. Ganyan po katindi yung mga ula na yan. Kaya ibabaon talaga kayo sa utang. At syempre, bibigyan kayo ng mga harassments niyan, ng mga stress niyan, para pati kamag-anak, kaibigan, pati mga Facebook friends ninyo, ay gagawa ng stress para ma-obliga kayo na bayaran. Kaya kung maaari, mas mabuting gumawa kayo ng sarili nyo talaga ng file ng complaint, personal complaint sa SEC. Kung taga NCR kayo, siguro punta kayo sa main office nila dyan sa may Makati. Hindi ko lang sure kung ano yung address pero Salcedo yata. Hindi pa ako nakapunta ron. Pero kung sa email, subukan kong gumawa ng ibang video kung paano file ng complaint sa website nila. So yun na mga kadyan, tandaan ninyo, yung mga ginagawa nilang yan is illegal. Dahil revoke po yung lisensya. Uli, ipapaalalahanan ko kayo. Kung kayo susubok dito, kaya nga na-revoke yan, dahil sa unfair debt collection practices at sa Truth in Lending Act, yung Copperstone na lending company. Kaya nga yan natanggalan na lisensya. Ulitin ko ha. Kasi nagtataka ko, ang dami pa rin nagsasabi na operating araw. Then, nai-stress kaya kung ang sabi kasi ng SEC, pwede naman silang maningil kung revoke ang license. Pero dapat yung sinisingil sa inyo is yung before kayo nagkaroon ng utang. Kunwari, April 25 sila na revoke. O di, nagkautang kayo, April, siyempre, mga siguro kalagitnaan or before that, o 24, nakapag-loan pa kayo. Ang sisingilin na lang nila is yung nautang ninyo na noong 24. Pero yung mag-ooperate pa, bawal na po yun sa pagkakaalam ko, sa pagkakaintindi ko. Ngayon kami magsasabi na naman dyan na hindi ako professional na tao para magbigay ng ito. Binibigyan ko lang sila ng ideya kung paano nila haharapin yung stress na ibinibigay ng mga OLA na ito na nag-ooperate ng illegal. Okay? Oo, inaamin ko lang po, hindi po ako professional na tao. Ordinaryong tao lang po ako. Empleyado lang po ako sa pribadong kumpanya. Pero may karapatan lang po ako magbigay ng paalala at magbigay ng kaunting ideya kung paano nila haharapin yung problema nila sa mga tamang ahensya. Ang dami nga dyan tumutulong na hindi naman professional, nakapagbigay ng payo para lang makapagbigay ng ideya din sa mga ganitong klase ng mga biktima na di alam yung gagawin. Siguro dahil nga may experience din po ako, kaya alam ko po paano yung dapat na proseso sa mga tamang ahensya ng gobyerno kung saan tayo pwede mag-file ng reklamo. Okay po, sana po naintindihan. Pero yung data privacy, ngayon, pag nag-post na po ito, pwede na pong i-save yung mga pictures niyo po yan. Kung pinost na po kayo sa Facebook, file kayo sa PNP Anti-Cybercrime. Yun po, pinakamainam na gawin po ninyo sa lahat. So yun, ito ang inyong lingkod kay Johnny ng Johnny Torti, Veteran Johnny Depp, sa pang-utang, usapang OLA.